masaya tayo kapag masarap yung nakain pero hindi lahat ng mamahalin na pagkain napapasaya tayo. Ako kahit saan mo akong lugar ilagay, mumurahin mang pagkain o mamahalin, all goods ako. Masaya ako sa mamahalin at masasarap na pagkain. Masaya din ako at marunong din ako mag-appreciate ng kanin tsaka sardinas lang tsaka 3-in-1 na kape. So dapat kapag camper ka, dapat marunong ka sa ganong klaseng mga sitwasyon. Kakain ka ng masarap, kakain ka ng mga pagkain na kailangan mong itawid lang yung gutom mo. Dapat mapag-aralan yun. Dinig niyo yan? Ulan yan. Kaya naman kung umuulan. Hindi, inaantay ko yung ulan na yan. Excited kami dyan. Kasi dito namin malalaman ngayon. Ay, mandilim, ang itim ko. Kasi yung ulan na yan ang magte-test para makita namin kung may tagas ba itong base camp. At syempre, nakakatuwa din, masarap din sa pakiramdam na umuulan na. Parang lahat naman yata inaantay na dumating talaga yung ganitong klaseng panahon. Pero expected na yan na meron talagang trial and error dito sa base camp natin na kailangan nating palitan in time. Pero sa ngayon, pakiramdaman muna namin kung all goods na ba itong Alitatap Base Camp sa ulan. Pero pag medyo alanganin pa, iparush na natin ipagawa yung mga gilid ng mga visors nitong kubo. Papahinga na ako, inaantok na ako. Magandang gabi, welcome back to another van life episode. Dalawa? Sige. Okay. Ano? Yung mushroom? Yeah. Ayos lang. Gabi tayo aalis ngayon. Dagdagan natin yung baon natin sa ating overnight camping. Dito lang naman malapit yan sa atin sa Solano. Hindi pa kami kontento dun sa binili naming mga Korean food. Nadaanan namin yung aming paboritong barbecuehan dito yan sa bayan ng Solano. Tapat ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Maghay muna kayo mga ate. Mga ate! Hello po. Bro! Pampakalma. Grabe, sa dami ng pagkakataon sinusumpong ng panic attack si Prisha. Ako sumipa rin. So pareho kaming dalawa ngayong inaatake. Pero hindi ko namin binibigyan talaga ng kumbaga focus yung mga ganyang bagay. Ang ginagawa namin ito yung pagharap namin sa mga bagay niyan. Kaya dito sa sasakyan, ito yung mga hindi ko alam kung bakit napapaligli tayo mga kumbaga parang yung circle namin lahat kami ganito. Kanya-kanya kaming gawa ng paraan kung paano namin masusolusyonan kapag may mga attacks kami. Pero lakas ng kanina, no? Hindi natin priority yan. Ika-camping lang natin. Kaya nga tayo din napasok siguro sa pagka-camping kasi nga ganito yung mga condition ng mga healthy nating mga isipan. Saktong-sakto na nasa pagka-camping tayo at nakakalma tayo. Parang pangatlong araw na ngayon na nagpaparamdam ang ulan. So since na naisipan namin na mag-camping dito lang naman sa New Zealand ng Nalubunan, malapit lang dito yan, para mga 4 to 5 kilometers away mula sa Alitatap Base Camp. Doon kami mag-overnight and hoping na sana mamayang madaling araw bumuhos yung ulan para maramdaman din natin yung feeling na nako-comfort tayo ng ulan. Kasi gusto ko talaga ng natutulog na umuulan. Hindi ko alam sa kanya. Oo, gusto ko. Gusto mo rin yung gano'n? Yung no? Kaya ang kagabi ang sarap ang tulog ko Iba na-miss namin yung lamig. Yung lamig, patak ng ulan sa bubong. And masaya naman kami na walang tagas ang bubong.
ng Alitaptap Base Camp. Tulog siya kagabi. Ako gising ako habang umuulan. Eh wala namang tulog. Galing Kuya Sanchi. Maraming salamat. Helvetica cooler. Napakagandang klaseng cooler. Hindi ko alam kung magkano pero alam ko mahal yan eh. Parang wala yan dito sa Pilipinas yung brand na yan. Na ambunan lang tayo ng mga mayayamang mga car campers. Maraming salamat kay Bro Randy ng I Love Camping. Kasalanan ni General yan eh. Si General lang kumangkong dyan eh. Tapos binigay sa akin. Nalagay ako sa gitna. Hindi ko naman hiningi, binigay sa akin. Paano kasi? May ginawa rin si I Love Camping kay General. Pero amin na lang yun. Ano lang yan, kulita magkakaibigan. Kaysa bumili ka ng mini ref. Pero syempre in time magkakaroon tayo ng ref na para dito kay Watod. Kasi si Bluetti ay naglabas na ng ref na pang sasakyan. So syempre Bluetti tayo eh. Magkakaroon tayo ng. Kaya pala sabi sa akin ni I Love Camping, pag uwi mo galing Mindanao, mag-uwi ka dito ng tuna. Sabi ko, bakit ako mag-uwi? Eh fresh yun. Sabi niya, ilagay mo sa cooler. Tapos ilagay mo ng maraming yelo. Makakarating ka ng Luzon na maganda pa rin yung isda. So, ganun kaganda yung quality ng oh. Magandang gabi po. Pa-overnight po kami. Ilan po kayo sir? Dalawa lang po. Kung hindi nyo po nakikita yung isa kong kasama. Balik ko po kung may Meron po akong kasama na hindi nakikita. ayun sana. Sige po, may baon din po kami ditong pagkain. Ano ulam? Dumulo-dulo tayo para hindi tayo masyadong malapit dun sa mga ibang po party. May mga nag-iinuman kasi dun eh. So dito sa New Zealand ng Nalubunan, eh, may choice ka naman kung gusto mo dun sa area ng maraming tao o dito ka sa sulok-sulok. Pero may mga time talaga na kahit kasulok-sulukan yung maraming tao, pero swerte tayo ngayon. Nakakatulog tayo ng maayos, makapagpahinga tayo ng maayos ngayon. Pero bago tayo magpahinga, magluluto muna kami ng amin. Ito, kailangan nyo to. Itong magnetic hook na dinidikit lang dito. Ganyan. Tapos lalagyan nyo lang yung mga ilaw ninyo. Tapos yan na, lumanag na. Pahinga lang konti, tapos luto tayo no. Kasi tignan nyo yung ano namin, laman nung camper van, punong-puno. Ganyan pagkasama ko si Prisha mag-camping. Dala lahat ng mga gamit, lahat. Parang ano na eh, parang uwi na ng Bulacan. Kasi parang iiwanan namin yung Nueva Vizcaya. Tapos pupunta na naman kami sa ibang lugar. Magpapatayo na naman kami ng panibagong base camp. Ganyan yan pagkasama ko. Shoutout muna sa aking kaibigan kay General. Nung nagkita kami, kung anong pinagbibigay sa akin, binigyan ako ng isang balot na ganito. Alam mo kung anong laman? Puro mga Coffee Mate, creamer, sugar. Yan. Si General kasi, ginagabayan niya ako maging ano eh. Paano maging maayos na camper. Yan ang isa sa mga gusto ko dyan sa taong yan, kahit na hindi nagpapakita ng mukha is kahit sobrang kulit ba. Pagdating sa camping, talagang inaano niya ako. Ginagabayan niya ba ako kung paano yung mga tamang gawin, kung yung mga dapat hindi na. Kaya nung nagbaklas na ako ng kung anong mga bagay-bagay na hindi naman kailangan sa camper van, yan, sabi niya natututo ka na. Sabi niya, travel light ka lang. Hindi nga lang travel light eh, travel ultra light. Sabi niya, dali mo lang kung ano yung mga kailangan mo. Dati kasi diba, kung anong pinaglalagay ko dyan, mga hindi ko kailangan, kaya bubibigat si Watod. Ngayon, natuwa naman siya na ang dala ko lang yung cooler tsaka yung Bluetti. Sabi niya okay na yan, tsaka simpleng lutuan, all goods na. Tsaka ito yung binigay niya sa akin na meal ready to eat. Na-appreciate ko naman to, General, na bigyan mo ako ng ganito. Kasi hindi talaga ako fanatic ng mga processed food. Pero gusto ko siyang kainin in time na mayroong kasamang kaba na kung ako ba mabubuhay pa pagkatapos kainin to, hindi ba ako malalason. Kasi ito yung mga pagkain ng mga militar.
Na sa mga base na hinahatid ng mga helicopter, inuhulog yung mga box, di ba? Para mga ganyan, pang Call of Duty ba? Puro MRE. Ang ibig sabihin ng MRE is meal ready to eat. Eh si General to, si Boy First Time kasi ang meal ready to eat ni Boy First Time karinderya. Pero maraming salamat, General. Susubukan ko to. Lalakasan ko yung loob ko para kumain ng ganitong klaseng pagkain. Ilang taon na ba to? Wala tayong lulutuing gamit ang kalan ngayong gabi. Bluetti ang gagamitin natin sa mga lulutuin natin. Hindi tayo limitado sa mga lulutuin natin gamit itong aking epic favorite rice cooker na naregalo sa akin ng aking kapatid na si Master Trike, si Genesis. Luto ako ng kanin. Bili nila ako ng ulam sa mga karinderya. Eh di pag inan na yung kanin, eh di papatong ko na lang yung ulam. Dito na ako kain. Ganyan. Para simpleng galawan ba na hindi marami yung binubutingting para sa totoo lang masarap panoorin yun sa sa video, pero sa totoong buhay nakaka-stress yun. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Ako magsisiwalat ng katotohanan ng kung ano talaga yung pakiramdam ng nagsiset up ng napakadaming gamit kapag nagka-camping. Tandaan yun, nakaka-stress yun. Hindi yun nakaka-relax. Ayan, yung kanin na... Oh, may ulam pa. May ulam ba si Kuya Sanji sa ano? Oo, meron. Sa base camp? Ihaw. Nagluluto tayo ng Korean noodles dito. Mushroom na aking favorite. So ang gagawin natin dito para hindi madurog, hindi rin to ma-overcook, kapag kahulog natin sa kumukulong tubig, siguro isabay na rin natin to. No, para sabay sila lumambot. Tapos syempre meron tayong dalang kimchi. Legit. Bango. Sarap. So since na malaki na yung bluetti natin, wala na tayong takot magluto ng mga ganito, mga lutuing rice cooker ba? Mga saksak ganyan. Wala na tayong worries sa ganyan. Wala natin yung AC. Bigyan mo 5 minutes, kulo yan. Oh, seryoso. 9:05 ba? Check natin pag andito yung yung kamay na isa sa 10. Regalo sa akin ni Commander D. Pa talaga yung feeling, no? Pag nagka-camping ka na may nagbibidyo ka sa tabi, no? Talagang napaka-priceless talaga ng moment na nag-enjoy naman sila. Pero Sarap yung sa noodles, mahal. may paste ako dyan. Sakto, halos 5 minutes and a half. Kumukulo na. Lumilindol ba? Parang, No? oo, kanina pa. Lumilindol. Lumilindol. Oo, kanina pa nga, naramdaman ko. Hoy! May pumasok pang ano. Naluto ka tuloy. Rest in peace, bug. Isa sa sa mga realizations ko rin itong mga nakaraan. Pagdating sa mga bagay na, for example, yung mga bagay na mga iniiwasan ko. The more na iniiwasan ko siya, the more na dumadating siya. For example, gusto kong mag-camping. May nagbibidyo ko may nag-iingay. Mga bagay na hindi naman nating kayang kontrolin. Kumbaga parang umaabot lang ako sa point na puro na lang ako himutok. Pero na-realize ko na yung bagay pala na yun, yung pakiramdam na ganun, ako yun. Yung mga ibang tao na hindi, though andun yung dapat marunong tayo rumespeto sa privacy, sa katahimikan ng ibang tao. Pero kasi depende pala yun sa sitwasyon. So isa sa mga na-realize ko na bawasan ko yung himutok ako sa mga bagay na hindi ko kontrolado. For example,
nagka-camping na ako ngayon. May nag-iingay, nag-videoke. Parang na-realize ko na ang selfish ko naman kung ipagkakait ko sa yung ibang bagay na sa kagustuhan ko lang, na gusto ko ng payapa, gusto ko ng tahimik yung lugar, samantalang sila ay nag-enjoy din naman kahit maingay. Kumbaga wala lang, feeling ko lang naging selfish ako medyo sa bagay na yun, na ang iniisip ko lang is ako lang yung mag-enjoy, tapos pipigilan ko yung iba na mag-enjoy sila kasi doon sila masaya sa nagbibidyoke. Ako masaya sa katahimikan, so parang hindi ko naman po pwedeng i-apply yung sarili kong kaligayahan para pigilan yung kaligayahan ng iba. So tama lang sa mga campsite na ganito na pagdating ng alas 10 ng gabi putulin yung ingay. Pero kung wala pa namang alas 10, edi kanya-kanya tayong gawa ng mga trip natin. Pero napakahalaga pa rin nun na kapag alas 10 na ng gabi, tahimik na. Wait! Buti na nakita ko. Alam mo ba? Ito, shoutout muna sa anak ko. Namimiss ko na yung anak ko, si Hana. Itong design na to dito gawa to ng aking anak ni Hana. Talented, di ba? Dini-display ko dito sa loob. In time si Hana pupunta dito ng Nueva Vizcaya yun, kasi kahit anong kagustuhan ko rin naman kasi siyang dalhin dito at gusto naman niya sana pumunta, nagka-aral pa kasi. Pero sa bakasyon makakasama natin yung anak ko dito at ipapasyal natin siya sa mga lugar na napunta natin dito. Yes. Magka-camping din tayo ulit dito kasama siya. Lahat ng niluto namin halagang ando to 200 pesos lang. So hindi siya ganun kabigat sa bulsa para kumain ng masarap. Masaya tayo kapag masarap yung nakain pero hindi lahat ng mamahalin na pagkain napapasaya tayo. O hindi ko alam kung dahil ako lang yun kasi nga kasi nga ako kahit saan mo akong lugar ilagay, mumurahin mang pagkain o mamahalin, all goods ako. Masaya ako sa mamahalin at masasarap na pagkain. Masaya din ako at marunong din ako mag-appreciate ng kanin tsaka sardinas lang tsaka 3-in-1 na kape. So dapat kapag camper ka, dapat marunong ka sa ganong klaseng mga sitwasyon. Kakain ka ng masarap, kakain ka ng mga pagkain na kailangan mong itawid lang yung gutom mo. Dapat mapag-aralan niyo yan. Ang daming gamo-gamo. Tabing ilog tayo may mga kalabaw pa dyan sa labas Pagpapangin naman, kailangan ko lang patayin yung ilaw at pinapasok tayo ng mga gamo-gamo dito at nasa tabi tayong ilog. Dito ako matutulog sa harapan ko. Mahal pa naman akong unan. Kumat konting. Ang sarap matulog sa kalawakan. Good morning mga first timers. Napakasarap na umaga. Hindi umulan, pero malamig na. Malamig na. At kung nakikita nyo naman yung mga kaulapan, tulad yun ng sabi ko, hindi na siya tulad ng dati na galit na galit. Halos sa paligid dito ng mga kabundukan na to ay ganyan na, may mga kaulapan na. Senyales na yan na malapit nang dumating ang tag-ulan at senyales yan na malamig na ulit ang Nueva Vizcaya, ang Cagayan Valley. Ito ba naman yung matulog ng nasa kalawakan, di ba? Iba pa rin talaga yung tulog sa labas. Kahit sabihin natin may base camp tayo sa Nueva Vizcaya, masarap matulog sa base camp, pero mas masarap pa rin
matulog at gumising sa gitna ng kalikasan. Diba? Mas malakas mag-recharge ng pagkatao ang kalikasan. Mas malakas siya kaysa kay Blue Yeti. Okay, tuloy tayo. Alis na muna tayo ng New Zealand ng Nalubunan. Maghanap lang tayo ng kape along the way. Ang alam ko, may mga kape-kape dito sa labas na eh. Salamat po ate. In fairness no, merong FM station dito sa ano? Sa Solano. Yung ganitong weather, sobrang inviting pagpaakit-akit mula dito papuntang Ifugao. Saka na yung mga papuntang Isabela kasi puro patag yun eh. Pero in time, gawin natin yung mga papuntang Apari. Hindi ka pa nakapunta sa tuktok ng Luzon, di ba? Hindi pa. Malapit lang yun dito, dire-diretso lang, hindi mahirap puntahan. Puro patag. Dali kita ng Apari para masabi mo narating mo yung tuktok ng Luzon. Malapit lang yan dito. Maalwan akong nag-drive palabas ng camping site. Ganun na naman pala. We're back sa base camp. Sabi ni Kuya Sanchi, masarap daw ang ulam namin ngayong tanghali. Ang bango. Kuya Sanchi, ang bango nung niluluto mo ah. Ito na yung manok na. Nasentensyahan yung manok. Masarap siya? Hindi ka naawa? Hindi ka naman nakita ay. Ikaw pa naman yung nagsabing huwag nang lutuin. Ba't kinukonsensya niyo ako? Anong gagawin na ay? Ganun talaga. Yung manok kasi naman talaga na yun ay daw talaga yun. Para daw talaga sa mga ganyan yan. Hindi siya yung tipong manok na tulad ng nakasanayan natin na manok na pakalat-kalat na mabubuhay ng matagal. Yan pag tumanda talagang hindi na siya mapapakinabangan ba kasi nga tumitigas yung karne, yung manok. Kung nabili siya ng ganyan na medyo bata pa, mga after 2 weeks wala na yan, matigas na parang goma. Sir, kamusta? Ay, hello po. Every weekend dito pumupunta yan silang pamilya dito para kumain ng siomai. Yung ulit top siomai. Sarap. Maraming salamat sir ha. Yung ulo ng manok. Ito na yung manok. Ay, yung ulo yan? Oo, yung ulo. Hindi ka nakakonsensya Kuya Sanchi. Hindi naman. Hindi naman. Si Kuya Sanchi kasi ang nagluto niya. Hindi ko lang matitikman ang luto na sinigang ni Kuya Sanchi. Tinolang Bakit? Nagluto na ba si Kuya Sanchi dati ng tinola? Ngayon nga. Ano ba to? Tinola ka. Ano ba sabi ko? Sinigang. Sinigang mo sabi ko.